Nga raw, itong si Direk Daryl Yap mga kababayan dito sa kanyang isyong pinasukan tungkol kay Vic Soto sa kanyang pelikula yung sa magumanyan daw kay Pepsi Paloma na special mention si Vic Soto. Ayon kay Atty. Topacio mga kababayan, tagilid si Daryl dito. At anya, naiintindihan naman daw niya si Daryl Yap mga kababayan na nagpapapansin lang para kumita sa takilya ang kanyang pelikula, pero subalit datapwat. Bakit at na-expense pa daw ng reputasyon ng isang tao na kung ang gusto lang daw ni Direk Daryl Yap mga kababayan ay hustisya, ay hindi na daw yan ngayon makukuha. Kahit pa daw totoo mga kababayan na ginalaw si Pepsi Paloma. Dahil lampas 40 years na mga kababayan hindi na pwedeng i-file. At kung katotohanan naman daw ang habol ni Daryl, ipatay na rin si Pepsi Paloma daw mga kababayan. At wala po tayong kinakampihan dito mga kababayan ha. Neutral tayo sa mga usaping ito. Dahil alam natin si Daryl Yap mga kababayan kahit papano ay supporter yan ni PRRD. At the same time, ngayon supporter din siya ni Senator Amy. At itong si Vic Soto, may sariling buhay din siya mga kababayan bilang artista. Kaya pakinggan po natin mga kababayan etong mga pananaw ni Atty. Topacio. Pelikula, di ba? Nanalo. Ang masakit nun, parang biglang binagsak siya. Dahil success ang The Kingdom na movie ni Vic Soto mga kababayan. At biglang parang may sumunog sa kanilang party. Victory party mga kababayan. Dahil lumabas naman ang trailer ng Pepsi Paloma. Hindi ko nga malaman Alam mo, why? Eto sinasabi ko ha. Sinasabi niya, he's after the truth and justice. Anong justice? Ang justice, Daryl. Para malaman mo, ang justice ay both ways. Hindi pwedeng justice lang para sa sinasabi mong biktima na inatras yung kanyang demanda. Ang justice din ay para sa mga taong naakusa na hindi naman totoo. Pero wala namang conviction, no? Although nagkakaso talaga mga kababayan, siguro ang depensa ni Daryl Yap noong inilabas niya yung trailer ay malamang yun ang pagkakwento ng kanyang nanay ni Pepsi Paloma. Aktual na nangyari mga kababayan dati. Pero gayon pa man, hindi po napatunayan mga kababayan sa korte. Diyan kasi binabase. Tapos, special mention pa si Vic Soto. Paano kung maniwala ang mga tao? Anyway mga kababayan, continue. Ano yung sinasabi mong truth? Alam mo ba yung truth? Nandun ka ba? Ang truth niyan ay those that are on record. Yan ang tinatawag namin legal truth. Yan ang katotohanan na base sa legal records. Anong legal records? Oo. Nag-file ng rape. Pero inatras. Siguro yan ang depensa ni Daryl mga kababayan. Pero ibig bang sabihin yan ay totoong nagalaw si Pepsi Paloma? Pero whether or not totoo o hindi, hindi na rin makakamit ang justice mga kababayan o hustisya dahil hindi na po yan pwede isampa ang kaso dahil lampas na sa prescription yung 40 years. Wala na. Wala na. Walang kaso, hindi kinasuhan, hindi umabot sa korte. Tapos na. Anong justice ang sinasabi mo? 42 years ago yon. Tama ba ang kwenta ko? Yes. 42 years ago. Kung may kaso man, kung may rape man, prescribed na. Anong ibig sabihin ng prescribed? And then patay na din si Pepsi Paloma mga kababayan. Ang siguro makakasagot yan mga kababayan. Yung question na iyan. Si Vic Soto. Yung talagang totoo ba ang nangyari o hindi. Pero kung totoo man, malamang hindi rin aaminin sa publiko. Sino ba namang baliw ang aamin, di ba? At kung hindi naman totoo mga kababayan, ay unfair naman para sa kanya. Paso na. Hindi na pwedeng i-file yung kaso. Anong justice ang sinasabi mo? Wala na justice. Ang truth ay inatras. Ang truth ay may nagsasabi ng mga tao na PR stunt lang yon. Ni publicity stunt lang ni Dr. Ray de la Cruz. Ang truth is patay na si Pepsi Paloma. Hindi mo naman matanong. Patay na si Ray de la Cruz. Wala na rin. Sino yung Ray? Yung akla mga kababayan na yung director o talent manager? Yung mga bold na pelikula dati? Tihan na lang natin ay records ng kaso. At ang records ay nagsasabing walang rape umatras. O ano bang puntos mo talaga? Kung di, papansin ka lang para kumita yung pelikula mo. Because, truth to tell, ang mga pelikula ni Daryl Yap. Paano yan? Napansin nga, pero
magkakasok ka naman. 19 counts daw ng cyber libel, mga kababayan. Maraming matutuwan niya na mga dilawan. Dahil si Daryl pa naman ang nasa likod nung Len serye, mga kababayan, na ginawang puppet si Lenny Robredo. Matutuwa ang mga dilaw niyan. Ang mga pelikula ni Daryl Yap ay napakasama ang pagkagawa. Patse-patse. Napakasama ng editing. Napakasama ng lahat. Yung Made in Malacanang. Made in Malacanang. Pero dati, yung part 1, napanood pa natin, pero yung part 2, mga kababayan, pero wala na tayong gana. Dahil lumabas na ang totoong kulay ng mga Marcos eh. Ewan na natin yung part 3. Panoorin niyo yung kahit sinong kritik. Wala magsasabing matino yun. My God. May award pa si Daryl Yap. Wala naman eh. Papansin ka lang eh. Okay naman yan. Sa showbiz talagang. Para kumita naman, papansin talaga. Pero ang tanong, tama ba yung ginawa niyang mga kababayan? Ngayon, siguradong maraming manonood niyan. Dahil na-curious na. Alam naman natin, marami sa ating mga kababayan, chismosa. Papansin, publicity. Alam natin yan. Nandyan din tayo eh. Di ba? Gusto nating mapansin pero not at the expense of other people's reputations. Tsaka hindi niya naisip yung... Sana hindi na lang niya binanggit si Vic Soto. Sana wala na lang pangalan. Ginalaw ka ba? Huwag na natin banggitin, mga kababayan, yung word. Ginalaw ka ba? Ganyan na lang sana. Bakit special mention pa talaga si Vic Soto? Mga bata pa yung ni Boss Vic. Oo, hindi balik kung totoo nga, parang yung mamasapano based on records. Ang records dito, hindi totoo, Daryl. May karapatan kang gumawa ng pelikula. Sabi mo nga, may karapatan kahit sino magdemanda. May karapatan kang gumawa ng pelikula, pero yung sinasabi sa batas, alalahanin mo, sic utere tuo ut alienum non laedas. Use your rights so as not to injure the rights of others. That's true. At hindi lang yan, attorney, no, di ba? Dapat ang ginawa na lang niya, nag-imbento ng ibang pangalan instead of... Wala na lang sana pangalan. Kahit na basta identifiable, that's libel, that's cyber libel. So, mali pa rin yun. Nag-fictionalize account na lang sana siya. Oo, yun nga. Oo. Pinasukan niya ng opinion niya na hindi naman yun ang born by the records. Anyway. Matutuwa niyan, Di ba nag-away na sila ni Thinking Pinoy? Matutuwa niya si TP. Sana. Makulong si Daryl Yap, pero andyan si Aimee, mga kababayan Friends pa rin sila ni Aimee dahil sa Made in Malacanang. Matuto siya itong demandang ito at tumigil-tigil na siya ng mga ganyan. Anyway, nilinaw ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o teasers ng kanyang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Kahit may itigil, wala na, napanood na ng lahat. Kaugnayan sa petisyon ng aktor na si Vic Soto sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa mga hiling ni Soto ang paghinto ng pagpapakalat ng mga anilay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto. Pati, na-curious tuloy tayo. Manonood ba tayo ng Pepsi Paloma story, mga kababayan? Baka may mga detalye pa doon. Effective ang stunt ni Daryl Yap, mga kababayan, dahil na umandar ang ating pagkamarites. ang pag-alis online ng promotional materials. Sa inilabas na utos ng korte, pinagsusumitin ito ng verified return of writ si Yap. Sabi ng abogado ni Yap, sasagutin nila ito sa Miyerkules at ilalaban ang karapatan ng direktor sa freedom si Burton, magaling na abogado ito, mga kababayan. Kaso lang, maraming talo din dahil yung kanyang mga kliyente, mga kababayan, yung mga ampatuan, Pero mahirap din yung i-defend yung mga ampatuan. Artistic expression. Sinagot din nila ang sinabi ng kampo ni Soto na hindi kumonsulta sa kanila si Yap tungkol sa pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, binigyan daw nila ng kopya ng script ng pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. Ang bata-bata pa si si Daryl Yap, mga kababayan. The purpose was really for them to give comments doon sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. Sige, bahala na sila, mga kababayan. Sa korte na sila maghaharap. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Wrong move nga ba si Daryl Yap? O nararapat lang ba ito? Kung sa tingin nila, mga kababayan, na talagang mayroong ginawang kababalaghan si Vic Soto. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.